Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At ngayon po ay day 146 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Job chapter 7. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng pagod tulad ng kawal at manggagawang pilit na pinaglilingkod. Siya ay tulad ng alipin na naghahanap ng lilim. Tulad ng manggagawa, sahod ang ninanasa. Buhay ko'y wala ng kahulugan sa paglipas ng mga buwan, at tuwing sasapit ang gabi, ako ay nagdadalamhati. Ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga, di mapanatag sa higaan hanggang umagay balisa. Itong buo kong katawan ay tadtad ng mga sugat, inuuod, kumikirot, ang nana ay lumalabas. Mga araw ko'y lumilipas ng walang pag-asa, kay bilis umikot parang sa makina. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang, hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Kaunting panahon na lang at ako ay papanaw, di na ninyo ako makikita at di na matatagpuan. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga nakilala niya, siya'y malilimutan. Kaya ako'y hindi mapipigil na magbuka nitong bibig upang ibulalas ang pait sa loob ng aking dibdib. Bakit ako'y inyong binabantayan? Ako ba'y dambuhalang mula sa karagatan? Ako ay nahighiga upang ako'y mapahinga, upang kahit sandali, kahit ako o sakit ko ay mapawi. Ngunit, maging sa pagtulog ako'y inyong tinatakot, masasamang panaginip, pangitain at mga bangungot. Kaya nais ko pang ako ay mabigti kaysa mabuhay sa katawang may paghati o may pighati. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako, buhay ko'y wala rin lang saysay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Bakit pinapapansin mo ang kanyang mga galaw? Tuwing umaga siya'y iyong sinusuri. Sinusubok mo siya sa bawat sandali. Kahit saglit, ilayo mo sa akin ang iyong tingin nang ako'y magkapanahon na laway ay lunukin. Kung ako'y nagkasala, ano ba naman iyon sa iyo? Ikaw na tagapagmasid ng mga tao, bakit ba ako ang napagbubuntungan mo? Ako ba ay isang pabigat sa iyo? Bakit di pa patawarin ang aking kasalanan? Bakit di pa kalimutan ang aking pagkukulang? Ako rin lang ay patungo na sa huli kong hantungan. Ako'y iyong hahanapin ngunit di matatagpuan. Job chapter 8. Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan, mga salitang parang hangin at walang kabuluhan? Hindi pinipilit ng Diyos ang katarungan, hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katwiran. Maaari nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak, kaya't ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. Ngunit ikaw ay lalapit at makikiusap sa Diyos na makapangyarihan. Kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang kalooban, tutulungan ka ng Diyos. Gagantipalaan at ibabalik niya ang iyong sambahayan. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan kung ihahambing ang sa iyo'y kanyang ibibigay. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan, itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Buhay natin maikli lang at kailanman natin kulang. Parang anino lamang tayong dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Pagkaisipin mo ang kanilang mga aral. Ang kanilang sinasabi ay iyong pakinggan. Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar lamang. Ito'y unang nalalanta kapag ito ay natuyuan, kahit bagong tubo pa lang at di pa napuputulan. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ang mga bagay na pinagkakatiwalaan nila ay kasing rupok lamang ng sapot ng gagamba. Kapag ito'y sinandalan, agad itong nalalagot. Kapag ito'y hinawakan, tiyak itong masisira.
Ang masasamang tao ay parang damong nagsusulputan tulad ng mga masasamang damong kumakalat sa halamanan. Bumabalot sa mga bato ang kanilang mga ugat at sa bawat bato sila'y humahawak. Ngunit kapag sila'y nagbunot na sa kinatatamnan, wala nang nakakaalala sa dati nilang kalalagyan. Ganyan ang kasiyahan ng masasamang tao. May iba namang lilitaw at kukuha ng kanilang pwesto. Hindi pababayaan ng Diyos ang mabuting tao, ngunit sa masamay hindi siya sasaklolo. Patatanawin ka niya at pasisigawin sa tuwa. Ngunit ang mga kaaway mo'y kanyang ipapahiya at ang tahanan ng masasama ay ganap na mawawala. Job chapter 9. Ito naman ang tugon ni Job. Matagal ko nang alam ang mga bagay na iyan. Ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Mayroon bang maaaring makipagtalo sa kanya? Sa 1,000 niyang tanong, walang makakasagot kahit isa. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino mang lumaban na sa kanya ay nagtagumpay? Walang sabi-sabing inuuga niya ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Ang buong lupa ay kanyang niyayanig at inuuga niya ang saligan ng daigdig. Maaari niyang pagpigilan ang pagsikat ng araw, pati ang mga bituin sa kalangitan. Mag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan, kanyang tinapakan ang dambuhalang karagatan. Siya ang gumawa ng mga bituin sa kalawakan, sa Oso, sa Orion, sa Pleiades at sa mga kumpol ng mga bituin sa katimugan. Makapangyarihan niyang ginawa ay hindi mauunawaan. Ang kanyang mga himala ay hindi mabibilang. Siya'y nagdaraan, ngunit hindi ko mamamasdan. Siya'y kumikilos, ngunit hindi ko mararamdaman. Nakukuha niya ang anumang magustuhan at sa kanya'y walang nakakahadlang, walang makakapagtanong, bakit mo ginagawa iyan? Ang puot ng Diyos ay hindi maglulubag sa mga tumulong sa dambuhalang si Rahab. Paano ko masasagot ang tanong niya sa akin? Maghahanap pa ako ng mga salitang aking bibigkasin. Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa sa harap ng Diyos na hukom ay magmakaawa. Kahit bayaan niya ako'y magsalita, hindi ko rin matiyak kung ako'y ipapakinggan nga. Malakas na bagyo at mga sugat ang sa aki ibinigay, kahit wala naman siyang sapat na dahilan. Ang hininga ko ay halos kanya ng lagutin. Puro kapaitan ang idinudulot niya sa akin. Sa lakas niyang taglay, hindi siya kayang talunin, hindi siya maaaring pilitin, at sa hukuman ay dalhin. Ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay, ngunit bawat sabihin ko ay laban sa aking katauhan. Wala nga akong sala, ngunit hindi na ito mahalaga. Wala nang halaga ang aking sarili. Pagod na akong mabuhay. Iisa ang pupuntahan ng lahat. Ito ang aking nasabi. Kapwa wawasakin ng Diyos ang masama at ang mabuti. Kung ang taong matuwid ay biglang namatay, tinatawanan ng Diyos ang sinapit ng kawawa. Hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinakpan niya. Kung di siya ang may naggawa nito, sino pa nga kaya? Ang aking mga araw ay mabilis lumilipas. Walang mabuting nangyayari kaya't nagmamadaling tumatakas. Parang mabilis na bangka ang buhay kong ito, kasing bilis ng agila kung dumadagit ng kuneho. Kung kakalimutan ko na lang ang aking pagdurusa at tatawanan ko na lang ang aking problema, nangangamba ako na inyong ipalagay na ang aking kasawian ay bunga ng aking kasalanan. Kung ako'y napatunayan ng nagkasala, anong pagsisikap ang magagawa ko pa? Hindi ako malilinis ng kahit anong sabon. Hindi na ako puputi kuskusin man ng apog matapos mo akong ihagis sa napakaruming balon. Ikinahihiya ako maging ng aking sariling damit. Kung ang Diyos ay tao lang, siya'y aking sasagutin kahit umabot sa hukuman ang aming usapin. Ngunit sa aming dalaway walang
tagapamagitan upang alitan namin ay kanyang mahatulan. Ang pamalo ng Diyos sana'y ilayo na sa akin at huwag na sana niya akong takutin. At ihahayag ko ang nais kong sabihin sapagkat ako ang nakakaalam ng sarili kong damdamin. At ito po ang salita ng Diyos sa atin sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.